Good day mga katotoy. Here we are again for our new session. Tune in and follow for more. And if you have some questions, just comment down below so we can give some simple and little advice. Disclaimer lang po, hindi ako eksperto sa mga ganitong bagay pero susubukan kong sagutin based on my experience and opinion at sa abot ng aking makakaya. Welcome to Session 4. Mayroong isang katanungan dito, galing pa ito sa Bohol. Ayon sa kanya, why do most people find it difficult to step out of their comfort zone? Bakit nga kaya ang hirap lumabas sa nakasanayan nating gawain o sitwasyon? Sa ating tagapakinig na nag-address nito, alam kong ang lungkot-lungkot mo na di mo inasahan ang mga pangyayari, pero ang lahat ay may rason, and we are looking forward sa pagbisita mo uli dito sa lugar sa mga kaibigan mo. Bakit nga ba talaga ang hirap lisanin o kalimutan ang mga kaibigan o mga nakasanayan nating gawain? May mga sitwasyon na sila ang ating naalala kahit iba na ang ating kaharap. Minsan sa buhay natin, may mga bagay na hirap nating kalimutan dahil sa sitwasyon na hindi na natin inaasahan. Hindi natin malimutan ang tawanan at iyakan kasama ng ating mga kaibigan at mga taong malalapit sa puso natin. Isa ito sa nagpapahirap sa atin dahil hindi natin maaalis ang mga ganitong sitwasyon sa ating isipan. Ano ba ang dapat nating gawin? Kahit lagi mo silang naalala, o may nakikita ka na kahalintulad nila, huwag mong isipin na hindi ka pa nakakaalis sa comfort zone mo. Nakaalis ka na at binigyan ka lang ng Panginoon ng mga bagong sitwasyon ngayon na hindi mo sila dapat kalimutan, at kung feel mo na sila ang lagi mong naalala sa mga bago mong kaibigan ngayon, ibig sabihin, binigyan ka ni Lord ng pagkakataon na mabilong at matanggap mo sila at pati sarili mo sa mas madaling paraan para maging comfortable ka sa kanila at hindi mo namamalayan na nawawala ka na o nakalabas ka na sa comfort zone mo. O di kaya ito yung paraan ni Lord para hindi ka malungkot. Pagdating ng panahon, magkakatagpo-tagpo pa rin kayo, at sa panahong yun, ikaw naman ang magpapakilala sa kanila sa mga bago mong kaibigan. So, continue kung may naalala ka sa mga bago mong kaibigan at gawin mo itong inspirasyon para mas ganahan ka pang makapag-aral at magpursige sa mga pangarap mo. At huwag mo silang kalimutan at ipagdasal mo sila palagi at magpasalamat ka sa mga new friends mo ngayon. Dahil sa kanila, mas madali na sa iyong part na makasilamuha at taas noo kang harap sa bagong chapter ng buhay mo. Alam natin na there is always reason for everything. All we need to do is to trust God's promise and miracle. I hope nasagot ko ang katanungan mo, at sa mga nakikinig ngayon, if meron kayong iba pang sagot sa tanong ng sender natin, feel free na mag-comment para mas marami siyang idea kung paano mag-adjust sa new environment niya. Sa sender natin na si Joyce Abigail, regards daw ang buong 9 Diamond. We really miss you. Pakabait ka at patuloy sa pangarap. See you soon, Abi. Regards daw si Secret. Kailan na ka o kinsato ang nag-regards ni mo. God bless always, Joyce. Muli, salamat mga katotoy sa pakikinig, at huwag kalimutan nating magdasal always. Paalam mga katotoy, hanggang sa next session ulit. May God bless us always. Have a good day. Amen and amen.